unang panahon, sa malalim na hukay ng impyerno, doon nanirahan ang hari ng impyerno, mismo na pangalang Yama. Nandito na, mahal na hari! Siguraduhin niyo pag may dumating na makasalanan, itapon agad sa impyerno! Sigurado! Habang si Yama ay nagtuturo sa kanyang mga alipores kung ano ang dapat gawin pagdating ng mga makasalanan, isang lalaking nangangalang Kiyoyori na isang manghuhuli ng ibon at hindi na iiba sa ibang mga makasalanan, ay narating na ang kanyang katapusan sa buhay. Ako si Kiyoyori, isang manghuli ng ibon. Ibon! Nang mamatay si Kiyoyori, siya ay tinangay na naglalaho na hangin at pinadala sa mundo ng kadiliman. Nandito na talaga ako. Tinalikuran ni Kiyoyori ang mundong may hangganan, at habang ito'y naglalakbay ng walang gabay, narating rin niya ang pulong ng 6 na paraan. Ang hindi alam ni Kiyoyori na naaamoy na siya ng mga demonyo. Naamoy mo ba yon? Oh, ang baho mo! Hindi yan. May dumarating na makasalanan. Ano ba hinihintay nyo? Ipaalam agad natin sa mahal na hari. Mahal na hari! Mahal na hari! Sila! Dumating na ang unang makasalanan. Oh, ano ba hinihintay nyo? Itapon agad sa impyerno! Masusunod, mahal na hari! Oh! Ah! Ah! Ang klase ito makasalanan sa balat ng lupa! Sino ka ba? Ako si Kiyoyori, isang mandaragit ng ibon. Mandaragit ng ibon? Abay, makasalanan ka nga. Dapat ka lang itapon sa impyerno. Huwag! Mali po yung iniisip niyo sa akin. Pakiusap, dalhin niyo ako sa langit. Mga agaw na buhay! Che! Tumanggi ang mga alipores at umalis upang pumunta kay Yama at nagtanong tungkol sa kaso ni Kiyoyori. Anong kailangan nyo? Sinabi ng demonyo ang kaso na manghuhuli ng ibon sa lupang ibabaw at kumikitil si Kiyoyori ng buhay araw at gabi, at karapat dapat lang na magdusa si impyerno. Anong gagawin natin sa kanya, mahal na hari? Kung gayon, dalhin niyo siya dito ngayon din. Masusunod, mahal na hari! Dinala ng mga alipores si Kiyoyori kay Yama. Nandito na po ang makasalanan na tinatawag ng mga mahali. Halika rito, makasalanan ka. Kumuha ka ng buhay. Lapastan! Mali! Mali yung iniisip niyo sa akin. Alam ko mali yung pumatay ng mga ibon, ngunit pinapakain ko ito sa mga falcon ko. Pakiusap, dalhin niyo ako sa langit. Falcon? Isang uri ng ibon, hindi ba? Tama kayo! Bueno, hindi ko matutuloy na mabigat ang kasalanan mo. Ito naman po, hinihiling ko sana na ipadiretso niyo ako sa langit. Huli mo ako ng ibon sapagkat hindi ko pa ito natitikman. At bilang makapangyarihang hari, ibibigay ko ang inihiling mo. Mali naman yan! Manghuli ako at inihain sa inyo! Halina, maghuli ng ibon! Maghuli ng ibon! Ora mismo sa gawing timog ng mundok ng kamatayan, halos lahat ng ibon ay nagkumpulan. Simbilis ng isang iglap at marami nga ang nahuling ibon. Inihain ni Kiyoyori ang mga nahuling ibon upang ipakain kay Yama. Tinikman at kumain si Yama sa inihaing mga ibon sa kanya at siya ay nasarapan. Hinalok naman ni Kiyoyori ang mga alipores na tikman ang mga nahuling ibon. Katulad kay Yama ay nasarapan din ang mga demonyo sa dala ni Kiyoyori. Nagsalita muli si Yama. Napakasarap at nagkakasiyang ang handog mo sa amin. Pababalikin kita sa lupa. Pero mamamalagi ka muna dito ng 3 taon. Tatanawin ko itong isang napakalaking utang na loob, mahal na hari. Makalipas ang 3 taong panghuhuli ng iba't ibang ibon ay dumating na ang takdang oras para siya ay bumalik sa daigdig. Ni sa wakas ay malaya nang nakabalik ang ating manghuhuli ng ibon sa mundo. Doon, sisimulan niya ang pangalawang buhay na kanyang hinahangad. At dito, nagtatapos ang kwento ng mandaragit ng ibon. Salamat!